Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, February 14, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 6, tatalo ng 16 hanggang 18. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit." Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga katagang sinasabi at ipinapaalala ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga tagasunod, at sinasabi niyang huwag tularan ng mga Pariseo, Eskriba, sapagkat sila ay mga mapagpaimbabaw lamang, mga pakitang tao. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala sa paggawa nila ng mabuti sa kanilang kapwa, sapagkat sila ay napapurihan dahil kanilang ipinangalandakan, dahil kanilang ipinagsabi o ipinakita sa mga tao. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos at higit na pakikipagkapwa-tao. Ito ay isang banal na pagkakataon upang palalimin ang ugnayan natin sa Panginoon at talikdan ang ating mga kasalanan. Pag-ingatan natin na mauwi lamang sa mga ritual at seremonya ang mga ginagawa natin tuwing panahong ito. Kaalinsabay ng pagpapalagay natin ng abo sa ating mga noo, linisin din natin ang ating mga puso at totoong magsisi sa mga pagkakasalang nagawa natin. So ito yung ipinapaiwas sa atin ng ating Panginoon, na maging pakitang tao ang ating pagsasagawa ng ating mga ritual pangrelihiyon at pagsasagawa ng gawang mabuti sa ating kapwa. Tambalan natin ito ng mga gawang kabutihan na gagawin nating bahagi ng ating pamumuhay kahit pa tapos na ang Kwaresma. Ang tawag ng pakikipagkasundo at kabanalan ay walang pinipiling oras at panahon, kung kaya habang mas marami tayong Kwaresmang pinagdadaanan, mas lalo nawa tayong yumabong sa pagiging tunay na tagasunod ni Kristong nilalabanan ng tukso at nagtitiis ng hirap para sa ating kapakanan. Atin pong tatandaan, mas mainam na tanggapin ang gantimpalang buhat sa Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ng lihim, at hindi lantad at paghahayag. Sapagkat kapag lantad ang ating ginagawa at pagpapakitang tao, tinanggap na natin ang ating gantimpala. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.